Kaninang madaling araw lang napabalitang nag-opt-out na nga itong si LeBron, pero magsasign pa rin ito ng bagong kontrata sa Lakers na may mas mababang sahod. Oo, may balak mag-pay cut itong si LBJ para bigyan ng financial flexibility ang Lakers. Yan ay para makapag-sign ng bigating free agent na makakapag-provide kaagad ng impact sa team. 51.4 million dapat ang sasahurin niya next season kung nag-opt-in siya. Pero dahil sa pag-opt-out nito at pag-pay cut possibly kung makakuha ang Lakers ng impact player, mababa na dyan ang sasahurin niya. So baka nasa 30 million na lang o higit pa ng bahagya ang magiging sahod niya. Kudos kay LeBron dahil sacrifice niya talaga ito at ito rin daw ang priority ni LBJ, ang palakasin ng roster ng Lakers para makapag-contend sa championship. Ayon sa report ni Dave McMenamy ng ESPN, handang isacrifice ni LBJ ang magiging sahod niya para makakuha ang Lakers ng veteran playmaker kagaya ni James Harden o ni Klay Thompson o di kaya isang big man na makakasama ni AD sa frontcourt gaya ni Jonas Valanciunas. Unrestricted free agent yung tatlong yan na makakapag-provide kaagad ng impact sa team. Itong si Jonas Valanciunas, 15.4 million ang sinahod nito last season. So kung kuhanin ng Lakers to, baka humingi ito ng mas malaki pa dyan. Maganda yung idea na i-tandem ito kay AD sa frontcourt. Yan ay para makabalik na sa dating position itong si AD. Pero madaming team ang gustong kunin ang serbisyo nitong si Jonas. Ilan na yung mga team dyan na may mas malaking cap space. Pero I doubt rin na priority ng Lakers to dahil more on scoring big ito. Dito naman kay James Harden, dahil UFA na to, madaming team ang manliligaw dito. Siyempre James Harden yan at former MVP to. Pwedeng makuha ng Lakers to kung mas less ang sasahurin niya next season kumpara sa huling season niya sa Clippers. 35.6 nga pala ang sinahod neto sa Clippers. Kaya ang tanong ay handa rin ba si James Harden mag-sign sa Lakers na may mas mababang kontrata para makapag-contend sa championship? Dito kay Klay Thompson, interesting to dahil sa post ni Brad Turner ng LA Times, ayon sa source niya ay naiintriga daw itong si Klay na makalaro itong si LBJ at makapaglaro sa LA Lakers. Kasunod nito ay sinabing may plano na raw ito na kausapin ang Lakers pati ang Dallas. Hindi naman nagkakalayo ang salary cap space na meron pa ang Lakers at ang Dallas. So may palag talaga. Tsaka sa LA pinanganak itong si Klay Thompson kaya advantage ito para sa Lakers. The fact na naiintriga itong si Klay na makalaro si LBJ at maglaro sa Lakers, dapat tinitake advantage na to ng LA Lakers. Ang concerning lang talaga ay yung sahod kasi last season 43.2 million ang sinahod nito. So kung max contract ang hanapin netong si Klay, 50-50 na ang Lakers dyan, maging ang Dallas. Hindi rin tayo sure kung Dallas o Lakers lang ang preferred team netong si Klay. Pero kung max contract ang habol netong si Klay, madaming rebuilding team ang makakapag-offer sa kanya niyan. Kung hindi makakuha ng bigating free agent itong Lakers, LeBron will seek a max contract instead. Kaya dapat tinitake advantage na ng Lakers to. Anong sa tingin mo, Kamamba? Anong masasabi mo sa naging action ni LeBron at sino sa tingin mo ang dapat kunin ng LA Lakers this off-season?